Napagod ka na bang mag-type ng sobrang habang file path tulad nito? /user, /share, /doc, /super important package, /data, /2025, /reports, /final, /final, /report.txt. Nakakangalay, di ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para bigyan yan ng nickname o shortcut? Sa episode na to, aalamin natin ang sikreto ng makambal ng file system. Hello mga bata, and welcome to part 13. Ngayon, master na natin ang permissions. Oras na para pag-usapan ang isa pang powerful feature ng Linux, ang links. Links? Yung kasama ni Zelda? O yung parang sinasend sa chat? Kala ko ba files ang usapan, pero bakit mayroon ng links? Hindi. Hindi yung link na ganun. Sa Linux, ang link ay isang paraan para mag-create ng alternative names para sa isang file o directory. May dalawang klase yan, ang hard link at ang symbolic link. At para maintindihan natin sila, kailangan muna nating balikan ang file system. Bago tayo mag-link-link, kailangan nating maintindihan ang inode. Isipin mo na ang bawat file ay may birth certificate. Yun ang inode. Birth certificate? Anong nakasulat doon? Halos lahat ng impormasyon tungkol sa file. Nandun ang permissions, kung sino ang owner, ang file size, ang timestamps, at higit sa lahat, ang pointer kung saan sa hard disk nakalagay ang actual data ng file. Ang wala sa inode ay ang name ng file at ang laman mismo ng file. Pag uma-access tayo ng isang file, yung file name muna ang napupuntahan natin. Galing dito ay tinitingnan ng system ang kaakibat netong inode. At saka ngayon tinitingnan sa inode ang lokasyon mismo ng laman ng file para ito ay buksan. Unfortunately, wala tayong way para mabuksan mismo ang mga inode. Ang tanging paraan lang na available sa atin ay ang silipin ang mga inode numbers ng mga files. Ang number na ito ang nagsisilbing ID ng inode at ginagamit ito ng system para malocate sila. Para makita yung inode number, gamitin natin ang ls-i. Example, touch sample.txt and then ls-i sample.txt. Ayun yung inode number. Ngayong alam na natin ang inode, madali na lang intindihin ang hard link. Ang hard link ay paggawa ng isa pang file name na tumuturo sa eksaktong parehong inode. So parang isang tao na may dalawang pangalan, si Robert at si Bob, iisang tao pa rin? Exactly. Isang file data, dalawang magkaibang pangalan. Para gumawa, gamitin natin ang ln command. ln, original file, space, new, hard link. Balik tayo kay sample.txt. ln sample.txt space sample.hardlink. Pansinin nyo, pareho ang inode number. At yung numero na yan, after ng permissions, yan ang link count. Naging 2 na siya. Kung i-delete mo ang sample.txt, andyan pa rin yung data dahil may isa pang link, si sample.hardlink. Teka muna. Kung nagiging malinaw na sa'yo ang konsepto ng inodes at links, baka naman pwedeng i-click mo na yung subscribe button sa baba. Salamat! At balik na tayo sa paggawaan ng mga shortcuts. Ang pangalawang klase ay ang symbolic link o soft link. Ito yung mas kilala natin bilang shortcut. Imbes na tumuro sa inode, tumuturo ito sa pangalan ng isa pang file. So hindi siya yung totoong file, kundi isang pointer lang papunta sa original na file name? Tama. Para gumawa, gamitin natin ang ln na may -s na option.
ln-s, original file, and then the new soft link. Example, ln-s sample.txt space sample.softlink. ln-li. Tingnan nyo dito, may sarili siyang inode number at ang file type niya ay L for link. At meron din siyang arrow na tumuturo sa sample.txt. Hindi rin tumaas ang link count ng original file. Ang problema dito, pag binara mo ang sample.txt, masisira na yung link. Ang tawag dyan ay isang dangling link. And of course, burado na yung original file mo. Hindi gaya sa pagbura ng hard links. So, alin ba dito ang mas maganda? Ito ay nakadepende sa iyong use case. Ito ang mga pagkakaiba nila. Sa katatagan, syempre, mas matatag ang hard link. Hindi masisira kahit i-delete ang original name. Ang soft link naman ay marupok. Pag nawala ang original, nagiging dangling na siya. And of course, wala ka ng file. Para naman sa directories, hindi ka pwedeng gumawa ng hard link para sa isang directory. Sa soft link, pwedeng-pwede ito. Ito ang common na ginagamit para sa mga shortcuts ng folders. Sa partitions naman, hindi pwedeng tumawid ng partition o hard disk ang hard link. Dahil ang inode numbers ay unique lang per file system. Pero ang soft link, kahit sa ang hard disk o network drive pa yan, pwedeng-pwede kang gumawa at tumawid. So kung shortcut lang sa file sa loob ng parehong hard disk, pwedeng hard link. Pero kung sa folder o sa ibang disk, soft link dapat. Perfect summary, boy. Ganyan nga. Recap tayo. Ang inode ay ang birth certificate ng file na naglalaman ng lahat ng info maliban sa pangalan o yung file name and also yung contents ng file mismo. Ang hard link naman, isang tunay na kambal, ibang pangalan pero parehong inode. Matatag pero hindi pwede sa directories at hindi pwedeng tumawid ng partition. Yung symbolic link, isa itong literal na shortcut. Tumuturo ito sa pangalan ng file, pwede sa directories at pwedeng tumawid ng partition. Pero masisira kapag nawala ang original. At yan ang dalawang klase ng links sa Linux. Ngayon, alam mo na kung paano gumawa ng mga shortcuts para mapadali ang buhay mo sa command line. Gagawa na ako ng soft link sa Dota 2 ko sa desktop. Sige lang, kung may tanong kayo, comment nyo lang sa baba. See you sa susunod na kabanata. Bye!